May sniper. So yun mga tol, no? Isang mapagpalang araw, mapagpalang tanghali, mapagpalang hapon, mapagpalang gabi sa inyong lahat yan mga tol, no? Kung anumang oras nyo mapanood tong video na to. Ngayon po mga tol, hanggang sa ngayon, hindi pa po ako na hindi pa po kami nagkita ni Brad muli mga tol, ni Brad Dib. Dahil napakasama din ng panahon dito sa gubat mga tol, laging umuulan. Lagi po akong nagpapasilong, hindi po ako makapag-proceed dahil sa parang sobrang maginaw talaga yung kapaligiran dito mga tol, laging umuulan po. At dito ako ngayon, nakapasilong ako dito sa puno ng saging. Kanina po andun ako sa ilalim ng mga dahon ng anahaw. At ngayon po ay lumipat ako dito dahil kailangan kong makarating din doon sa area kung saan si Brad Dib ngayon mga tol. Nakapag-send siya ng location sa akin mga tol. Bagong location dahil sa palipat-lipat din po siya ng area mga tol. At hanggang sa ngayon ay nakasunod pa rin siya sa ay Commander Arnel at lagi niyang minamanmanan lahat ng mga kilos nila. Sana po ay makarating ako ngayong araw na to dun sa kinalalagyan ni Brandon para iligtas na namin yung anak niya mga tol. Sandang napakahirap talaga ng sitwasyon namin dito sa bundok mga to, lalong-lalo na pag ganito yung panahon. Kapag tag-ulan po mga tol, sobrang maginaw. At sobrang napakalamig kapag mababasa yung damit ko, yung pantalon. Wala po akong pangpalit ng ibang damit mga tol sapagkat wala po akong dalang bag. Dahil nakuha na yun ang mga bandido mga tol. At ngayon mga tol, magpapatuloy pa rin ako. Dahil parang humihina na po yung ulan ngayon pero ganun pa rin mga tol. Meron pa rin ulan. Hindi na gaano kalakas mga tol. At magpapatuloy po ako mga tol. At minsan lang talaga ako makapag upload din ng mga video ko mga tol. Kapag pinakailangan ko din na magkuhan sa paligid kasi mga tol. Yung pinakailangan na mas madali po ako makadating doon dahil sa kailangan na talaga namin ni Brad Dib na mailigtas yung mga bata, lalo na yung anak niya. Yung anak niya po mga tol, ang nakita ni Brad Dib doon kasama ni Commander Arnel dahil yung anak ko po ay sabi niya sa akin, hiniwalay daw mga tol at si Commander Bangkil daw yung may hawak ngayon sa anak ko. Kaya nakakalungkot man na isipin mga tol. Kailangan din na tatagan ko yung kalooban ko mga tol. Kailangan na panatag lang palagi. Kahit anumang mga pagsubok mga tol. Napakarami po kasi ng mga problema namin ngayon mga tol. Lahat po ng kasapi ng Team Pogi. Hindi ko po alam kung ano na po yung mga update ngayon ng mga kasamahan ko. Kumusta na ba yung mga kalagayan nila. Minsan lang talaga ako makapanood ng mga video nila mga tol sapagkat mahina din po talaga yung signal dito sa area na ito. At marami po akong mga naka-encuentro mga tol. Marami pong mga bandido dito na harang sa bawat daanan patungo doon sa location na sinent sa akin ni Brad Dib. Kailangan ko lang talaga makipaglaban din sa mga humaharang
Marami akong naka-encuentro ng mga bandido mga tol. Marami din mga sniper na nakakalat dito sa gubat. At kailangan lang talaga na magmasid ako palagi at mag-iingat po ako sapagkat ako lang po ang nag-iisa ngayon dito. Hindi ko po alam mga tol kung mayroon ba akong mga kasamahan dito sa area na ito. Hanggang sa ngayon, wala pa akong nakikita na kahit isang kasama ko lang po mga tol. Si Brad Dave naman po ay lagi ko pong nakukontak. Ngunit lagi din silang lumilipat ng location mga tol. Marating ko man yung location na sinabi niya sa akin. Pagdating ko dun ay wala na sila. Lumipat na naman ng ibang location mga tol. At ito po din yung problema ko. Dahil hindi din po ako makapagpunta agad kung saan yung location na sinasabi niya. Sapagkat mahina kasi yung signal mga tol. Makapag-signal ako. Doon ko pa makikita yung location na sinasabi niya sa akin. At pagpunta ko po doon ay huli na ang lahat. Ngunit hindi po ako susuko mga tol. Hanggang sa magkatagpo kami ulit ni Brad Dave. At may ligtas po namin yung anak niya. At nagbabakasakali din po ako mga tol na makikita ko rin po yung anak ko dito. Dahil mayroon po ako mga informasyon na rinig sa mga usap-usapan ng mga kalaban naming bandido mga tol. Hindi ko na lang po isasabi dito sa video ko para hindi din ma-monitor ng mga kalaban namin. Nagpapatuloy po ako sa paglalakbay mga tol kahit mayroong ulan. Yan, medyo malakas talaga yung ulan dito mga tol. Buti na lang nakapagsilong ako dito sa dahon ng saging. Kailangan ko maglakbay pa rin mga tol. Dahil kailangan kong makita na si Brad Dave. Dahil sobrang kawawa na din yung sitwasyon ng anak niya mga tol. Yung araw na yun dito sa bundok. Mas ganito man yung sitwasyon mga tol, umuulan man, patuloy pa rin ako sa paglalakbay ko. Yan, mapakaginaw talaga ng area dito mga tol, no? Yung gubat na pinasok ko ay malakas yung ulan dito, parang may bagyo siguro mga tol. Okay. Kailangan ko lang talaga na magmasid dito sa paligid mga tol, no? Pagkat hindi ko po talaga alam kung mayroon bang mga kalaban dito na nakadapa sa mga damos. Sobrang pagkalakas ng ulan mga tol. Mga kalaban. May sniper. Mayroong sniper doon mga tol. Muntikan pa akong matamaan. Hindi mo ba na? Marami palang kalaban dito.
Buti na lang ay nakapagtago ako agad. Ayan! Tayon! Ayan mo na! What? Ito! Buntik ka na ako. Bakit na yung mga kalaban na dito mga kid? Ka. Saan kaya yung daanan dito banda na bakit ba ako matamaan ng sniper? Meron namang mga kalaban. Ayan, patayin ko pa na! Lakas ng ulan mga tol. Karaming kalaban dito. Hindi ko alam kung saan daanan dito na wala masyadong kalaban. Lagay mo na! Huwag kabandan! Ah! Huwag kabandan! Ano yan? Gawin natin kung makatatakas yan! Oh! Oy! Na! Labay! Ang dami ng mga kalaban mga tol. Ulan ay rumurunda pa rin sila dito sa bundok. Hindi ka na akong madali sa sniper nila.
Sino muna? Manak ng mga oh, hindi, baka punta yun sa kampo. Pagkakagnak doon. Kaya naman siksihin. Ang dami din na kalaban.